Ano ang gagawin mo kung sa gitna ng lamay ay may aninong gumagapang palapit sa kabaong? Paano kung ang katawan ng iyong mahal sa buhay ay biglang maglaho? Hanggang saan ang iyong paniniwala kung ang halimaw sa alamat ay humarap mismo sa iyong harapan? Sa bayan ng Mulanay, Quezon, matagal nang umiikot ang kwento ng balbal. Isang nilalang na naninirahan sa kadiliman upang agawin ang mga patay. At ngayong may isang burol na nagaganap. Mabubuksan ang pintuan ng takot na matagal nang nagkukubli sa kanilang baryo. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Balbal sa Mulanay. Sa bawat lamay, may matang nagmamasid at nag-aabang. Sa Mulanay, Quezon, hindi katahimikan ang hatid ng gabi kundi takot na nakalambitin sa bawat anino. Kapag dumilim na ang tabing dagat ng Sitio Amugis, may mga nakaririnig ng kaluskos na hindi sa tao. At may amoy ng bulok na laman na biglang sumisingaw mula sa kabubatan. Sinasabi ng matatanda na doon naninirahan ang balbal. Isang halimaw na hindi lamang umuubos ng bangkay, kundi pinapalitan ang laman nito ng puno ng saging. Upang walang makapansin sa kanyang kasakiman hanggang huli na ang lahat. Kung may patay na biglang bumigat at amoy malansa na parang dugo, mag-ingat kayo. Babala ni Lolo Cardo sa kanyang mga apo habang nakapalibot sila sa apoy ng gasera. Baka nahipo na ng balbal. Idinagdag pa niya na minsan, bago makuha ng halimaw ang laman ng bangkay, may maririnig munang kaluskos sa bubungan o kaya'y mahabang ungol mula sa liblib na gubat. Ang mga matatanday naniniwala pa rin. At bawat lamay ay may bantay na lalaki na armado ng itak at bawang. Subalit ang mga kabataan, nasanay na sa liwanag ng cellphone at musika ng radyo, ay nagtatawanan na lamang sa mga kwento. Warikat ang isip ng matatanda. Ngunit isang gabi, habang ang hangin ay mabigat at walang tahol ang mga aso, may nawala sa baryo. Isang binatang nagngangalang Mateo. Si Mateo ay kilalang masipag na magsasaka at mangingisda. Noong gabing iyon, may lamay sa kanilang baryo para sa isang matandang namatay sa karamdaman. Habang nagbabantay ang ilan at abala ang iba sa pagkakape, napansin ni Mateo ang kakaibang anino na dahan-dahang lumapit sa kabaong. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, nasilayan niya ang isang nilalang na payat. Mahaba ang kuko, at ang dilay nakalawit hanggang sahig. Dahan-dahan itong binubuksan ang kabaong. Saka ipinalit ang mga pinutol na hibla ng puno ng saging. Nanindig ang balahibo ni Mateo. Hoy! Sigaw niya. Sabay lundag patungo sa kabaong. Napatigil ang mga naglalamay at nagsigawan. Ngunit bago pa man makalapit ang ilan upang tumulong, nahablot ng balbal si Mateo. Sa isang iglap,
Bumaon ang mahahabang kuko ng nilalang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang katawan niya'y unti-unting nanghihina. Tumakbo kayo! Huling sigaw ni Mateo. Bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Ang mga mata niya'y nanlabo. At ang huling nasulyapan ay ang mga kaanak na nagsisigawan. Nabigo ang balbal na matapos ang pagpapalit ng bangkay. Sa galit, inihampas ng halimaw si Mateo sa sahig at mabilis na naglaho sa dilim bago pa man siya masugpo ng mga tao. Agad siyang isinugod ng kanyang mga kamag-anak sa ospital sa bayan. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na siya nakaligtas. Ang kanyang katawan ay unti-unting humina. Para bang may nawalang lakas mula sa kanyang loob na hindi maipaliwanag ng agham. Doon naunawaan ng matatanda sapagkat napigil ni Mateo ang plano ng halimaw. Siya ngayon ang magiging susunod na tinitingnan ng balbal. Kung kaya lahat ay naging alerto sa pagbabantay sa kanyang buhrol. Dinala na sa bahay ni Mateo ang kanyang labi. Ang kabaong ay nakalagay sa gitna ng silid. Napapalibutan ng kandila at bulaklak. Tahimik ang mga naglalamay, walang maririnig kundi ang bulungan ng dasal at ang paminsang singhot ng mga umiiyak. Ngunit sa labas ng bahay, ang mga kalalakihan sa baryo ay nagbantay. May dalang mga itak, sibat at sulo. Ang ilan na may naglagay ng asin sa pintuan at bintana. Habang ang matatanday nagsabit ng bawang at dahon ng ikmo upang itaboy ang nilalang. Bawat isa'y handang sumugod kung sakaling muling magpakita ang halimaw. Sa gitna ng pagbabantay, dumating si Isagani. Isa sa pamangkin ni Mateo. Nag-aaral siya sa Maynila at ngayoy bumalik upang dumalo sa burol. Tahimik siyang nagmasid sa paligid ang mga pulang mata ng mga nagbabantay. Ang tensyon na animoy naghihintay ng digmaan. Hindi siya pamilyar sa mga kwento ng balbal. Ngunit dama niya ang bigat ng takot na bumabalot sa kanilang baryo. Habang abala ang lahat sa pagbabantay, walang nakapansin na mula sa malayong kakahuyan. May dalawang matang kumikislap sa dilim. Doon nakasilip ang balbal. Hindi nagmamadali. Pinagmamasdan nito ang kabaong, ang mga nagbabantay, at higit sa lahat, ang bagong mukha, si Isagani. Ang halimaw ay naghihintay, nagmamasid, at unti-unting bumisi. Hindi na bangkay ang nais nitong makuha. May bago na itong puntirya. Sa kalagitnaan ng gabi ng ikatlong araw ng burol, mas marami ang naglalamay. Ang ilan ay puyat na ngunit pilit na nagtitiyaga. Ang mga lalaki sa labas ay nagsisigawan paminsan-minsan upang ipakitang gising pa sila. Ngunit ramdam na ramdam ang pagod. Unti-unting humina ang pagbabantay. Sa loob ng bahay, si Isagani ay nakaupo sa tabi ng kabaong ng tiyuhin. Tahimik siyang nagmamasid.
Pinakikiramdaman ang paligid. Sa kabila ng init ng kandila, biglang dumampi ang malamig na hangin. Napatingin siya sa pintuan ng silid. Bahagya itong bumukas. Kahit walang tao. Doon niya nakita ang isang aninong na unti-unting gumagapang papasok. Ang balat nito'y kulay abo. Ang mga kuko'y mahahaba. At ang dilay tila ahas na pilit inaabot ang kabaong ni Mateo. Wala ni isa sa mga naglalamay ang nakapansin. Para bang sila'y nilamon ng katahimikan. Dahan-dahan nang inilalapit ng balbal ang kamay nito upang hipuin ang bangkay. Handang palitan nito ng puno ng saging. Ngunit bago pa nito mahawakan, mabilis na tumindig si Isagani at sinunggaban ang pinakamalapit na sulo. "Hoy, halimaw!" Sigaw niya sabay hampas ng nagliliyab na sulo sa braso ng nilalang. Napasigaw ang balbal. Umalinggaw ang nakaririnding huni sa buong baryo. Nagising ang mga tao. Nagsigawan ang mga bantay at biglang nagtakbuhan papasok. Ngunit mabilis ang halimaw. Sa isang iglap, nabitawan nito ang kabaong at umatras patungong dilim. Nag-iwan ng matinding amoy ng bulok na karne. Ang buong baryo'y nagkagulo. Ang mga kababaihan ay nagsisigawan. At ang mga lalaki ay nagbunot ng sandata. Hinihinal si Isagani. Nanginginig pa ang mga kamay habang hawak ang sulo. Lumapit sa kanya ang isa sa mga matatandang lalaki. Si Mang Pilo. At mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat. Hindi pa tapos ito, Gani. Anya, mababa ang tinig. Hindi titigil ang halimaw na yon. Babalik at babalik siya. Dahil hindi siya alis nang hindi nakukuha ang katawan ni Mateo. Napatigil si Isagani. Napatingin sa kabaong. Sa halip na guminhawa, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng takot at paninindigan. Sa dilim sa labas ng bahay, alam niyang nandoon pa rin ang balbal. Nakamasid. Naghihintay ng susunod na pagkakataon. Narito na siya. Mula sa dilim. Rumagasa ang balbal mas malaki. Mas mabagsik. Ang balat ay tila nagnanaknak at ang mga mata ay naglalagablab na pula. Dire-diretso itong tumalon patungo sa kabaong ni Mateo. Wari walang makakapigil. Ngunit si Isagani, kasama ang ilang lalaki, ay humarang. Sabay-sabay nilang itinutok ang apoy mula sa mga sulo. Sa gitna ng kaguluhan, nagbunot si Isagani ng bolo at buong lakas na isinaksak sa dibdib ng balbal. Habang ang iba'y hinampas ng sulo at sinunog ng apoy ang katawan nito. Ika-4 na gabi ng burol. Mas maraming tao ang dumating. Dala ng takot at pagkakaisa. Ang mga kalalakihan ay nagpatrolya sa paligid. May dalang bolo, sibat at sulo. Ang mga babae na may nagdarasal.
Hawak-hawak ang rosaryo. Umaasang maililigtas ang katawan ni Mateo laban sa halimaw. Tahimik ang paligid. Halos walang huni ng kuliglig. Hanggang sa biglang may mabigat na kaluskos mula sa labas ng bahay. Isa sa mga bantay ang sumigaw. Narito na siya. Mula sa dilim. Rumagasa ang balbal. Mas malaki. Mas mabagsik. Ang balat ay tila nagnanaknak at ang mga mata ay naglalagablab na pula. Dire-diretso itong tumalon patungo sa kabaong ni Mateo. Wari walang makakapigil. Ngunit si Isagani, kasama ang ilang lalaki, ay humarang. Sabay-sabay nilang itinutok ang apoy mula sa mga sulo. Sa gitna ng kaguluhan, nagbunot si Isagani ng bolo at buong lakas na isinaksak sa dibdib ng balbal. Habang ang iba'y hinampas ng sulo at sinunog ng apoy ang katawan nito. Umalinggaw ang nakabibinging huni ng halimaw. Ang laman nitong nababalot ng apoy ay dahan-dahang natutunaw. Hanggang sa bumagsak ito sa sahig at tuluyang naging abo. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Ang mga tao'y nagkatinginan. At ang ilan ay napaiyak sa ginhawa. Patay na siya. Bulong ni Mang Pilo. Halos hindi makapaniwala. Natapos din. Sandaling katahimikan ang bumalot sa buong lamayan. Naroon pa ang amoy ng sinunog na laman. Humahalo sa usok ng mga kandila at sulo. Ang ilan ay napaluhod. Ang iba na may tahimik na nagrosaryo. Wari umaasang iyon na ang wakas ng kanilang bangungot. Ngunit biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kabubatan. Dala ang mabahong singaw ng dugo at bulok na karne. Sa dilim, may narinig silang mahahabang alulong. Pagaspas ng pakpak. At mga yabag na mabibigat na parabang maraming paa ang gumagapang sa lupa. May mga matang kumikislap sa pagitan ng mga puno. Tila nagmamasid at nag-aabang. Nagtayuan ang balahibo ng lahat. Si Isagani ay napakapit sa bolo. Samantalang ang matatanday nagtinginan. Alam nilang hindi iyon imahinasyon. Napatanto ng lahat. Ang balbal ay hindi nag-iisa. May iba pang masamang nilalang na nagkukubli sa dilim. Mas marami. Mas gutom. At naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sumalakay. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.